Welcome sa Robert Anime Recap Compilation ito ng By the Grace of the Gods. Si Ryama Takebayashi, isang 11 taong gulang na batang lalaki na muling isinilang, ang bida sa unang kabanata. Pinaamo niya ang higit sa 1,000 slimes at namumuhay ng mag-isa sa ilang. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanyang mga slimes ng iba't ibang pagkain, hinihikayat sila ni Ryama na lumaki sa mga hindi pangkaraniwang uri ng hayop na may mga natatanging kasanayan. Gumawa si Ryama ng 2 slime, isang mas malinis na slime na naglilinis ng kanyang mga pinggan at isang scavenger slime na maaaring kumonsumo ng kanyang basura. Sa kagubatan, pumasok si Ryama sa isang grupo ng mga lalaki sa kakahuyan na may dalang kaibigan na nasaktan. Gusto silang tulungan ni Ryama, ngunit noong una ay nag-aalangan ang mga kabalyero. Kaya nag-effort si Ryama na ipaalam sa kanila na mayroon siyang gamot. Sinuri ng isa sa mga kabalyero ang gamot pagkatapos niyang ipakita ito sa kanila, at isa sa mga lalaki ang nagpasalamat sa kanya pagkatapos noon. Nagulat ang knights nang ihayag ni Ryama na noong bata pa siya, namuhay siyang mag-isa sa gubat habang dinadala niya sila sa kanyang tirahan. Nagplano ang knights na salakayin ang mga malagkit na slime ni Ryama nang bigla silang sumulpot ngunit inalis ni Ryama ang kalituhan. Sinabi ng isa sa mga lalaki na siya ay isa ring halimaw na tamer at ang kanyang unang halimaw ay isang Islam din habang ang grupo ay humingi ng tawad. Pagkatapos nito, nang marating nila ang isang bangin, ginulat sila ni Ryama sa pamamagitan ng pagbunyag ng kanyang lihim na tirahan sa kanila sa likod ng isang spell. Nang bigyan sila ni Ryama ng mga healing potion, nagulat sila nang malaman na siya mismo ang gumawa nito nang sabihin ng isa sa mga lalaki na mayroon lang siyang mga kagamitan para sa isang tao. Pagkatapos ay nagbigay si Ryama ng maikling pagpapakilala, kung saan natuklasan niya na si Reinhardt Jamil, ang pinuno ng isang maharlikang pamilya, ay nakaupo sa kanyang harapan. Gayunpaman, natuklasan ni Ryama na ang kanilang kasamang si Hughes ay nasaktan at sila ay tinambangan ng mga bandido sa kakahuyan. Kasunod nito, na-curious si Reinhardt kung saan siya natuto ng magic. Sinabi ni Ryama na natutunan niya ito mula sa kanyang mga lolo't lola at namumuhay siyang mag-isa mula nang mamatay sila 3 taon na ang nakararaan. Ang kwento ni Ryama ay nagpalungkot kay Reinhardt at ayaw niyang hayaan ang isang bata na mamuhay ng mag-isa sa isang mapanganib na kapaligiran. Ito ay hindi isang malaking isyu, ayon kay Ryama. Kaya, para masuri ang kakayahan ni Ryama, binigyan siya ng magician na si Camille ng magic object. Gusto nilang matiyak na kaya ni Ryama na pamahalaan ang kagubatan ng mag-isa, sa makatuwid iyon ang kanilang motibasyon. Nabahala sila nang mapagtanto nilang si Ryama ay may napakataas na antas ng katigasan ng isip. Pagkatapos ng Reinhardt, nais niyang makabuo ng isang diskarte para sa pag-aalaga kay Ryama. Matapos gumaling si Ho, nagpaalam sila kay Ryama at nagpasalamat sa lahat ng kanyang tulong. Sa huli, sumama ang loob ni Ryama dahil hindi niya masabi sa kanila ang totoo, na hindi naman talaga pinatay ang kanyang mga lolo't lola. Sa katotohanan, si Ryama ay isang stressed out na manggagawa sa opisina na naninirahan sa Japan. Napilitan siyang maglagay ng dagdag na oras araw-araw at kalaunan ay namatay dahil sa pagod. Pagkatapos ay ipinaalam ng mga Diyos kay Ryama na siya ay namatay, at sila ay nabigla nang makita siyang napakahusay. Sinabi ni Ryama na dahil nagtrabaho siya sa isang organisasyon na nagsamantala sa kanya, hindi na sorpresa sa kanya ang pagpanaw niya. Sila ay mga Diyos mula sa ibang sansinukob, at ang Diyos na tagapaglikha ay nagpakilala bago sinabi sa kanya na siya ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan mula sa pagbahing sa kalagitnaan ng gabi. Nang matauhan si Ryama, nahiya siya dahil hindi siya makapaniwala kung gaano kalungkot ang kanyang pagkamatay. Ang muling pagkakatawang tao ni Ryama ay pinahintulutan. Ang mga Diyos ay nangako sa kanya ng isang bagong katawan at isang pangalawang pagkakataon sa buhay bilang isang 8 taong gulang na bata. Ipapadala siya sa ibang planeta habang iniingatan ang lahat ng kanyang alaala. Ang mga Diyos ay nagbigay kay Ryama ng patnubay at impormasyon para sa kanyang bagong pag-iral bago siya ipadala sa kabilang mundo, pati na rin ang tulong sa paggawa ng isang salaysay tungkol sa kanyang nakaraan. Si Ryama ay muling nagkatawang tao sa Seyfall ng planeta. Iniwan ng mga Diyos si Ryama nang makarating sila sa kabilang mundo dala ang isang libro na may kasamang impormasyon tungkol sa lugar pati na rin ang ilang mga tool. Pagkatapos ay sinusuri ni Ryama ang kanyang mga kakayahan. Natutunan din niya ang tungkol sa slimes at, sa tulong ng kanyang manual, natutunan kung paano gumamit ng mahika upang paamuhin ang mga hayop. Namuhay mag-isa si Ryama sa gubat dahil dito.
Dumating ang mag-ama ni Reinhardt makalipas ang ilang araw. Si Eli Arya, ang kanyang anak, ay ipinakilala rin kay Rayma, na tuwang-tuwa nang makita silang lahat. Nalaman ng pamilya Jamil ang malaking koleksyon ni Rayman ng mga slimes at nagtanong kung kasya ba silang lahat sa kanyang flat. Pagkatapos ay ibinigay ni Rayma ang utos para sa kanyang mga Islam na pagsamahin. Pagkatapos nito, sinabi nila na nais ni Eli Arya na mapaamo ang kanyang unang slime dahil ang kanyang pamilya ay angkan ng mga halimaw na tamers. Hinanap nila ang gubat ngunit wala silang natuklasan, kaya tinanong nila si Rayma kung maaari niyang ipakita sa kanila. Ipinakita sa kanila ni Rayma ang lokasyon ng mga slime sa isang mapa. Hinanap din ni Eli Arya ang opinyon ni Rayma sa mga slime dahil hindi siya pamilyar sa kanila. Bilang resulta, ipinakita ni Rayma ang kanyang dalawang pinakahuling likha, isang slime scavenger at isang slime cleaner. Ang slime ng tagapaglinis na maaaring agad na mag-alis ng napakatigas na dumi, ay bumulaga sa lahat. Gusto ni Eli Arya na makuha ang isang slime na nagiging mas malinis na slime. Tinanong niya siya tungkol sa mga kinakailangan para sa paglikha ng tulad ng isang slime, ngunit si Rayma ay hindi mapalagay at ipinaalam muna sa mga lalaki ang tungkol sa kanila. Namula ang lahat ng mga babae nang sabihin sa kanila ni Hughes na kailangan niyang gamitin ang kanilang ginamit na tubig na pampaligo upang pakainin ang slime. Bilang resulta, sinampal ng lahat si Hughes, tinuturuan siyang maging mas sensitibo. Hinihiling ni Rayman na swertehin si Eli Arya sa paghuli ng isang slime dahil alam niya sa nakaraan ni Rayman na ang paggawa nito ng mag-isa ay mahirap. Pagkatapos ay umalis siya na may dalang isang balde ng maruming tubig at sa pagtatapos ng araw ay napaamo ang kanyang unang slime. Tinanong si Rayma kung gusto niyang sumama sa pamilya Jamil sa gabi. Kaya naman hinikayat ni Eli Arya si Rayman na sumama sa kanyang pamilya. Sinimulan ni Rayma ang pag-impake ng lahat ng kanyang mga kasangkapan at kumuha ng mga ari-arian pagkatapos niyang pumili, na nagpasaya sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa mga sculpture ng Diyos na kanyang ginagawa. Sinundo ng pamilya Jamil si Rayma kinaumagahan ng handa na siyang umalis. Pagkatapos ay nagsumite si Sebas ng isang dimensyon na magic, at dalawang sasakyang hinihila ng kabayo ang lumabas mula sa kanyang portal. Natuklasan ng pamilya Jamil na pinagkadalubhasaan ni Rayma ang lahat ng sangkap ng mahika habang naglalakbay sa susunod na nayo ng Gimil. Bilang karagdagan, sinabi ni Rayma na maaari pa rin niyang gamitin ang alchemy. Biglang huminto ang sasakyan ng magdilim, at lumubog si Eli Arya sa mga bisig ni Rayma. Nabatid sa pamilya Jamil ang mga hamon na dulot ng lindol. Nagboluntaryo si Rayma na tulungan sila at gumawa ng kapote na ginawa niya mula sa kanyang mga mahigpit na slimes. Pagkatapos ay tiningnan ni Rayma ang isyu at gumawa ng harang na pumipigil sa kanila na mabasa sa ulan. Pagkatapos, gamit ang mga antang-antang sa lupa, binago ni Rayma ang lupa sa mga brick. Nalutas ni Rayma ang isyu sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga Islam. Ang lahat ay namangha kay Rayma, at nagpahayag sila ng kanilang pasasalamat sa pagsama niya sa kanila sa kanilang paglalakbay. Naglakbay si Rayma sa lungsod ng Gimil sa umaga, na ginawa ang kanyang unang paglalakbay sa isang bagong lugar mula nang siya ay muling isilang sa Seyfal Universe. Pagkatapos noon, nagsimba si Rayma at ang pamilya Jamil. Upang gumawa ng ID card para sa kanila, hinanggad nilang malaman ang mga istatistika ni Rayma. Pagkatapos nito, dinala si Rayma sa isang silid kung saan ginamit niya ang isang kristal na bato upang itayo ang kanyang ID. Natutuwa ang mga Diyos na muling makausap si Rayma matapos siyang tawagin sa kanilang presensya. Naniniwala si Rayma na siya ay pumanaw muli, ngunit tiniyak sa kanya ng mga Diyos na ang kanyang katawan ay hindi nasaktan at ang kanyang kamalayan lamang ang tinawag sa kanila. Natuklasan ni Rayma na maaari siyang laging sumangguni sa mga Diyos sa templo. Pagkatapos ay pinuri ng mga Diyos si Rayma sa pagpapaamo sa lahat ng mga bagong slimes at sa kakayahang makabuo ng mga hindi pa natuklasang slimes tulad ng mga slime na naglilinis at scavenger. Natuklasan din ni Rayma na ang pamilya Jamil ay may pinagmulan din sa lupa. Ito ay isang batang babae, at ipinadala rin siya ng mga Diyos sa Seyfal, na bumuo ng sining ng pagpapaamo ng mga halimaw. Pinoprotektahan na sila ngayon ng mga Diyos, katulad ni Rayma, dahil nagpakasal sila sa pamilyang Jamil. Natuklasan din ni Rayma na si Eli Arya ay may mga kakayahan na katulad ng sa kanyang mga ninuno sa lupa. Nagpatuloy ang Diyos sa pagsasabi na mayroong ilang mga tao sa lupa. Minsan ay nagpadala sila sa mundo ng isang otako na nagnanais ng makapangyarihang mahika.
Sa kabila ng kanyang mahusay na lakas, hindi niya nalampasan ang kanyang mga alalahanin mula sa kanyang naunang buhay bilang isang otaku at nauwi sa isang mapurol na pag-iral. Ang mga Diyos ay nagalak sa pagiging natatangi ni Ryoma at sa kanyang pagpayag na sumubok ng mga bagong bagay. Bago ibalik, natuklasan ni Ryoma na ang ibang mga Diyos ay naaakit din sa kanya. Ang paglipat ng katayuan ni Ryoma ay nailipat at natutunan niya ang lahat ng kanyang mga halaga ng katayuan nang ang kanyang kamalayan ay naibalik sa kanyang sariling katawan. Nang maglaon, pinayuhan si Ryoma na sumali sa isang guild sa Jamil Manor. Pinayuhan siya ni Elise na ingatan ang sarili para hindi siya pagsamantalahan ng iba. Ang dahilan ay si Ryoma ay may napakaraming natatanging kakayahan para sa kanyang edad. Si Eli Arya, gayunpaman, ay interesado sa kakayahan ni Ryoma na gumamit ng mahika. Inalok ni Ryoma na dapat silang magsanay ng magic nang magkasama sa kanilang bakanteng oras dahil hindi masyadong magaling si Eli Arya. Nagparehistro si Eli Arya bilang isang halimaw na tamer kinabukasan, dahil si Ryoma at ang pamilyang Jamil ang kanilang ruta patungo sa Tamer Guild. Ngunit dahil ang rango ay batay sa lakas ng halimaw, si Ryoma ay nasa problema. Dahil sa mahihinang slimes, si Ryoma, isang slime tamer, ay hindi nakapag-rank up sa loob ng guild. Kaya naman, naisip ni Rainbow na dapat sumali si Ryoma sa Adventurers Guild dahil mas bagay ito kay Ryoma. Gayunpaman, upang makasali sa guild ng mga explorer, kailangang ipakita ni Ryoma ang kanyang galing sa pakikipaglaban. Ang unang pagsubok ni Ryoma ay nangangailangan sa kanya na gumamit ng busog at palaso upang tamaan ang iba't ibang mga target. Walang problema si Ryoma sa ehersisyo, at walang kahirap-hirap niyang tinamaan ang bawat target. Ang mataas na antas ng kakayahan ni Ryoma ay nasiyahan sa Guildmaster at sa pamilyang Jamil. Ang susunod na hakbang ay para kay Ryoma na i-shoot ang kanyang pana sa mga gumagalaw na target. Matagumpay na nakumpleto ni Ryoma ang pangalawang pagsubok sa pamamagitan ng pagpindot sa bawat target. Tinamaan niya ang bawat target bago siya inatake ng Guildmaster. Naitaboy ni Ryoma ang pananakit at nagtagumpay sa bawat pagsusulit. Natanggap ni Ryoma ang kanyang G-Rank Explorer ID card at opisyal na nakarehistro bilang isang explorer. Pagkatapos ay ipinaliwanag kay Ryoma ang pangangailangang tuparin ang mga pakikipagsapalaran upang umunlad sa ranggo. Lumingon si Ryoma sa paligid ng guild at nagpasya na pumili ng clan ng quest bilang unang kahilingan. Nakilala niya si Mia kinabukasan. Natuwa siya na si Ryoma ay sabik na tulungan siya sa kanyang isyo sa basura. Natuklasan ni Ryoma na wala nang naglilinis sa basurahan sa tabi ng kanyang tahanan at ang basurang iyon ay pumapasok sa bahay ni Mia sa pamamagitan ng isang nasirang pader. Tinawag si Slimes, ang tagapaglinis at scavenger ni Ryoma, at sinabihan si Slimes na ubusin ang lahat ng basura. Nilinis ni Ryoma ang landfill gamit ang kanyang mas malinis na slimes nang maalis na ang mga basura. Kasama ang kanyang mga clingy na slimes, inayos din niya ang basurahan at mga dingding ng tahanan ni Mia. Ang tulong ni Ryoma ay nagbigay daan sa kanya upang matapos ang kanyang unang paghahanap ng mabilis, at si Mia ay tuwang-tuwa. Pagkatapos ay nagpaalam si Ryoma sa lahat at nagtungo sa guild para kunin ang kanyang award. Nakatanggap si Ryoma ng isang malaking premyo mula sa guild at nalaman na itinaas ito ni Mia bilang pagkilala sa kanyang mahusay na pagganap. Pagkatapos ay tinawag siya ni Guildmaster Worgen. Dahil wala pang nakakapag-alis ng tambakan, pinuri niya si Ryoma. Nang hilingin ni Worgen kay Ryoma kung maaari niyang linisin ang mga pampublikong hukay sa banyo pagkatapos nito, binigyan si Ryoma ng isang natatanging paghahanap. Natuklasan ni Ryoma na walang tumanggap sa paghahanap dahil ito ay inalok ng administrasyon ng bayan. Napakatipid nila, at ang mga residente ng slum na madalas humawak sa gawain ay tumututol. Ang hindi magandang kondisyon sa pagtatrabaho ang dahilan. Sumang-ayon si Ryoma sa gawain at sabik siyang tulungan si Worgen sa paglutas ng issue. Bukod pa rito, kailangang ipaalam ni Ryoma sa pamilya Jamil ang mahihirap na kalagayan. Ipinaalam ni Ryoma sa pamilya Jamil ang tungkol sa trabaho sa gabi. Nagpadala si Reinhardt ng isang opisyal upang tingnan ang isang posibleng kaso ng pagnanakaw sa pananalapi ng isang lokal na opisyal. Nagpasya ang pamilya Jamil na tulungan kaagad ang mga residente ng slum at naghanda para sa depensa. Kinabukasan, nang tumayo si Ryoma sa harap ng mga banyo, namangha siya sa masangsang na amoy ng mga ito. Pagkatapos ay inihanda ni Ryoma ang kanyang sarili at tinawag ang kanyang mga Islam. Pagkatapos ay nagsuot siya ng mga damit na magsasanggalang sa kanya mula sa amoy, at pumasok siya sa unang hukay.
Agad na inutusan ni Ryoma ang kanyang scavenger slimes na ubusin ang lupa kapag ang isang nakakatakot na amoy ay lumabas. Ang silid ay kasunod na nilinis ni Ryoma gamit ang kanyang talento sa paghuhugas. Sa tulong ng maraming sustansya na kanilang kinain, mabilis na dumami ang scavenger slimes ni Ryoma matapos niyang matagumpay na linisin ang unang hukay. Pagkatapos nito, sinuri niya ang data ng kanyang mga islam at natuklasan na ang mga hukay ay naglalaman ng mga mapanganib na materyales. Ang pamilya Jamil at the Guildmaster ay ipinaalam tungkol sa nakakalason na miasma sa hukay ni Ryoma. Nag-aalala sina Elise at Eli Arya na baka malanghap ni Ryoma ang ilang lason. Nagpasalamat si Ryoma sa kanilang pagmamalasakit at sinabi sa kanila na maayos na siya. Pagkatapos, dahil sa mga mapanganib na materyales sa trenches, hiniling ni Worgen at ng pamilya Jamil na wakasan na ni Ryoma ang ekspedisyon. Ang katotohanan na ang mga palikuran ay nagpapakita ng banta sa mga residente ng bayan ang nagudyok kay Ryoma na magpatuloy. Ipinakita ni Ryoma ang kanyang mahusay na antas ng pagpapaubaya sa lason ng tangkaing hikayatin siya ng pamilya Jamil na huwag kunin ang peligrosong trabaho. Kaya naman pumayag ang pamilya Jamil sa kanyang planong isagawa ang misyon. Kinaumagahan, nagpadala si Guildmaster Worgen ng mga karagdagang explorer para tulungan si Ryoma. Upang maiwasan ang sinuman na magkasakit mula sa mga nakakalason na kemikal, binantayan ng mga adventurer ang mga butas ng hukay habang si Ryoma ang nag-aalaga sa paglilinis ng mga hukay. Lumaki ang mga slime, at sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng 1,000 scavenger slime, maaari silang magsama-sama upang makabuo ng isang king slime, kaya naging mas mabilis si Ryoma sa paglilinis ng mga hukay. Nagawa ni Ryoma na ganap na linisin ang mga hukay at alisin ang lahat ng mapaminsalang materyales sa loob ng 3 araw. Kasunod nito, ang nagawa ni Ryoma sa paglilinis ng lahat ay labis na ikinatuwa ni Mia. Naalala niya ang kanyang ina na naghihintay sa kanya tuwing umaga sa paglalakad pauwi. Hinihintay ni Eli Arya at ng iba pa ang pagbabalik ni Ryoma pagkatapos ng kanyang mahirap na trabaho habang binubuksan niya ang pinto. Si Ryoma ay nagsimulang umiyak nang ipahayag niya ang kanyang kaligayahan sa pagkakaroon ng isang mapagmahal na pamilya sa bagong sanlibutan. Pagkatapos ay nakatulog si Ryoma, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makapagpahinga at mabawi ang kanyang lakas. Kinaumagahan, naghanda ng almusal si Eli Arya. Gusto niyang pasayahin si Ryoma. Sinurpresa siya ni Eli Arya sa tulong ng kanyang ina at ng mga tauhan. At ipinahayag ni Ryoma ang kanyang pasasalamat para sa napakasarap na brunch. Sinadya ni Ryoma na turuan si Eli Arya kung paano gumamit ng mahika dahil siya at ang pamilya Jamil ay nakita sa labas ng gimel sa isang bundok pagkatapos ng almusal. Pagkatapos ay pinaghalo ni Ryoma ang 2 natatanging spell upang lumikha ng napakarilag na mahika ng apoy. Namangha si Eli Arya. Interesado si Eli Arya na matutunan ang spell ni Ryoma nang gumawa siya ng mga bula na lumulutang sa mga ito at nagpakita ng iba pang water magic tricks. Nagtagumpay si Eli Arya sa paggawa ng mga bula ng sabon. Mabilis silang sumabog, kaya inalok siya ni Ryoma ng ilang payo, na sinubukan niyang isabuhay. Sa pangalawang pagkakataon na ginamit ni Eli Arya ang spell, muli siyang naging matagumpay sa paglikha ng mga bula ng sabon. Pagkatapos ay nagpakita si Ryoma ng isa pang mahika, at gumawa siya ng isang malaking bubble ng sabon na hindi pumutok. Ang bula ay namangha sa lahat, at lahat sila ay nagustuhang makipaglaro sa kanila. Pagkatapos ay nagdagdag si Ryoma ng tubig sa bula, na nagpapahintulot sa kanya na hugis ang katawan ng bula sa iba't ibang mga nilalang. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang isda na lumalangoy sa hangin. Pinuri ni Eli Arya si Ryoma sa kanyang napakatalino na mga mungkahi. Pagkatapos ay nagpractice si Eli Arya ng mga bagong spell. Nagpatuloy siya sa pagkuha ng mas makapangyarihang mga spell, sa kalaunan ay pinagkadalubhasaan ang lahat ng ito sa isang araw habang nagsasaya sa paggawa nito. Si Ryoma ay nakakuha ng maraming spells, at si Camille ay namangha sa kung gaano kabilis na master ni Ryoma ang lahat ng ito. Pagkatapos ay nagpakita si Sebast na gustong turuan ang Ryoma Space Magic. Ang kakayahan ni Ryoma na gumamit ng teleportation magic ay ipinahayag kay Sebast. Dahil dito, inisip ni Sebast na maraming pangako si Ryoma at sinadya niyang turuan muna siya ng warp spell. Pagkatapos ay tinuruan ni Sebast si Ryoma ng karagdagang mga spelling. Sina Ryoma at Sebast pagkatapos ay gumamit ng warp upang bumalik sa iba. Bumisita ang pamilya Jamil at Ryoma sa abandonadong minahan sa North Gimel kinabukasan.
Dapat magsanay si Elyria sa pakikipaglaban dahil bilang isang maharlika, sa kalaunan ay kailangan niyang makipag-away sa mga magnanakaw o halimaw. Nang makarating sila sa minahan, tinawag ni Ryoma ang lahat ng kanyang mga slime mula sa kanyang dimensional na tirahan, at nagsimula silang labanan ang mga nilalang doon. Sina Ryoma at Elyria ay binalaan ng knights ng pamilya Jamil na laging sumunod sa kanila dahil may mga bitag sa mga minahan. Pagkatapos ay natagpuan ang unang halimaw, ito ay isang malaking mantis. Hinihiling ni Hughes na swertehin si Elyria sa kanyang laban, at gumamit si Elyria ng mga araw ng yelo upang subukang patayin ang halimaw. Bagaman nag-aalala ang lahat sa kanya, nagawang patayin ni Elyria ang kanyang unang kalaban. 4 na halimaw ang nagkatotoo habang patuloy silang naglalakbay, at pinahintulutan si Ryoma na sumali sa labanan. Napagtanto noon ng iba na si Ryoma ay sanay sa malapitang pakikipaglaban na ikinatuwa ni Elyria. Nakita ni Elyria ang isang metal na slime nang sila ay handa ng lumingon. Gumamit si Elyria ng salamangka ng yelo upang pigilan ang pagtakas ng slime dahil nilayon niyang makuha ito. Pagkatapos ay kinuha ni Elyria ang metal na slime sa kanyang mga bisig at napilitang ibigay ito kay Ryoma. Pinasaya ng bagong slime si Ryoma, at pinasalamatan niya si Elyria para dito. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan ang kanyang mga slime at nagpasya na ang kanyang metal na slime ay kailangang pakainin. Kaya ginamit ni Ryoma ang kanyang mga kakayahan sa alchemy upang baguhin ang kalaawang sa lupa sa top-notch na metal. Ang lahat ay humanga sa mga kakayahan ni Ryoma sa alchemy at hindi makapaniwala na magagawa ni Ryoma ang pulang buhangin sa mataas na kalidad na metal. Ipinakilala ni Rainbow si Ryoma kay Serge Morgan, isang negosyante, sa gabi. Natuwa si Serge sa mga paninda ni Ryoma at gusto niyang tulungan si Ryoma sa pag-promote ng mga ito. Inilarawan ng pamilya Jamil ang sitwasyon kay Serge na nagbabala na kung may makaalam na ang mga premium na item ay ginawa ng isang maliit na bata, maaari itong magresulta sa isang malaking problema. Pagkatapos ay sinabi ni Reinhardt na dapat makuha ni Ryoma ang lahat ng mga nalikom. Ang lahat ng mga explorer ay ipinatawag sa guild sa mga sumunod na araw, at ipinaalam sa kanila ng guildmaster na may natagpuang makapangyarihang mga nilalang sa mga minahan. Inaasahan ang lahat na tumulong sa pamamaril ng halimaw ng guildmaster. Pagkatapos ay dumating ang pagpaplano para sa susunod na araw na pagsira sa mga nilalang sa mga minahan. Kinwestiyon ni Elyria ang mga aksyon ni Ryoma habang tinitingnan niya ang mga kakayahan ng kanyang slime. Nais malaman ni Ryoma kung ano ang hindi nagustuhan ng kanyang metal na slime, at natuklasan niya na ang nilalang ay natatakot sa asido. Nang maging bola ang kanyang slime, gustong kunin siya ng ibang adventurer habang naglalaro sila. Kaya't agad na ipinadala ni Ryoma ang kanyang mga slime pabalik sa kanyang dimensional na tahanan. Si Ryoma at ang mga explorer ay naglakbay sa minahan ng Gimil. Pagkatapos ay nakakita sila ng dalawa pang ruta, kaya naghati sila sa dalawang partido upang maalis ang bawat nilalang sa mga minahan. Nang makatagpo sila ng mga nilalang, pumasok ang koponan ni Ryoma sa battle stance. Ang mga hayop ay madaling natalo sa kanila. Bigla nilang nalaman ang mga karagdagang hayop. Pagkatapos ay iminungkahi ni Ryoma na gamitin ang kanyang sound bomb magic upang salakayin ang mga nilalang na paniki. Pagkatapos ay gumawa si Ryoma ng isang spell na gumamit ng sound wave para hampasin ang mga hayop. Natuklasan nila ang isang bundok na natatakpan ng mga patay na paniki matapos magawa ni Ryoma na sirain ang bawat kaaway sa isang pag-atake lamang. Gumawa sila ng desisyon na lumabas sa minahan pagkatapos naganap na itapon ng Ryoma's slimes ang lahat ng mga paniki. Nalaman nila bilang isang beses na ang makapangyarihang mga duwende ay nakita sa mga minahan, na nasugatan ang pangalawang hanay ng mga matatapang na manlalakbay. May pinaplano ang guildmaster. Sinadya niyang mapalibutan ang lahat ng mga duwende. Ang matapang na manlalakbay ay bumalik sa minahan at iginuhit ang mapanganib na mga duwende doon. Matagumpay na nadala ni Mia ang mga goblins sa bitag ni Ryoma. Pagkatapos ay ginamit ng mga nakaligtas si Ryoma upang sirain ang mga natitirang goblins gamit ang magic at poison darts matapos ang lahat ng goblins ay matuno ng acid sa bitag. Ang iba pang mga explorer ay nakikipaglaban sa mga goblins noong sila ay nasa sentro ng minahan. Matapos patayin ang ilang duwende, nakita ni Ryoma na ubos na ang kanilang supply ng mga arrow at mas maraming duwende ang umuusbong. Nang maglaon, dahil nangunguna ang mga goblins, gumawa si Ryoma ng diskarte para gamitin ang kanyang mga slime para lipulin ang bawat goblin.
Si Rayama pagkatapos ay nag-conjured ng halos 4,000 slimes, at pinalibutan nila ang makapangyarihang mga duwende. Agad niyang ginamit ang kanyang sound bomb magic, na naging sanhi ng lahat ng goblins na hindi makagalaw. Pagkatapos ay nagbigay siya ng utos para sa kanyang mga islam na labanan ang mga goblins. Ang lahat ay inutusan ni Guildmaster Worgen na tumayo sa likod ni Rayama, at nagkaroon sila ng matinding pagnanais na palayasin ang mga goblins. Si Rayama at ang kanyang mga slimes ay nagawang alisin ang mga duwende bilang kinahinatnan. Lumitaw ang commander ng duwende habang handa silang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Nakatago ang malalaking duwende, at ang goblin commander ay inalalayan ng mga hobgoblins. Agad na nagbigay ng utos si Rayama para sa kanyang mga slimes na salakayin, at matagumpay silang natalo ang lahat ng makapangyarihang goblins. Hiniling ni Rayama sa lahat na magtipon-tipon sa paligid niya pagkatapos ng kanilang pakikibaka, kung saan pinaghiwa-hiwalay ng mga islam ang mga bangkay ng goblins. Natuklasan ni Rayama na mahirap tanggalin ang dumi ng goblin, at pinuri ni Mia si Rayama. Sa sandaling bumalik si Rayama sa labas, natuklasan niya na ang kanyang mga islam ay nabuo mula sa monster researcher na si Lepin. Ang lahat ng mga explorer ay dumating at nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Rayama para sa kanyang natitirang tulong ngayon. Naging matagumpay sila sa pagkumpleto ng kanilang gawain, na ikinatuwa ni Rayama. Natuklasan ng iba pang mga explorer na ang hilang slimes ay gumagamit lamang ng tubig at nakukuha ang kanilang nutrisyon sa pamamagitan ng photosynthesis sa paglalakbay pabalik. Lahat ay nagpahayag ng pagkamangha at paghanga sa lakas ni Rayama sa paggamit ng kanyang mga islam. Gusto ni Rayama na pakalmayan si Jeff nang lumubog ang gabi. Sinamahan siya ni Rayama dahil hindi pa siya pagod. Maaring magpahinga si Rayama kasama ang iba pang mga explorer, ayon kay Jeff. Si Rayama ay hinimok ni Mia na magsimula ng sarili niyang paglalaba pagkatapos niyang maiwan sa bahay. Pagkatapos ay ipinaalam sa pamilya Jamil ang matagumpay na misyon ni Rayama sa minahan. Namangha si Eli Arya sa pagsasarili ni Rayama, at nagtataka siya kung bakit nagpa siya itong magpatakbo ng isang laundromat. Gayunman, ipinahayag ni Rayama ang kanyang pasasalamat sa pagmamahal ng pamilya. Ang desisyon ni Rayama ay nagpagalit kay Eli Arya, ngunit iginagalang ni Elise ang pinili ni Rayama. Ang pinili ni Rayama ay sinuportahan ni Elise dahil gusto rin niyang mag-mature. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanya na siya ay 11 taong gulang pa lamang at mahal pa rin siya ng kanilang buong pamilya. Ipinahayag ni Rayama ang kanyang pasasalamat, at nagdagdag si Eli Arya ng isang takda. 3 taon silang hindi magkikita, ayon sa kanya, dahil kailangan niyang pumasok sa Magic Academy. Kapag nagbakasyon si Rayama, dapat niyang igalang ang kanyang salita na maglalaan siya ng maraming oras kasama siya. Pagkatapos ay sinabi ni Elise na hanggang sa umalis ang kanilang pamilya sa bayan, kailangang ipagpatuloy ni Rayama ang pagtulog sa mansyon ng pamilya Jamil. Pagkatapos ay nagtanong si Rayama kung gaano katagal nilayo ng pamilya Jamil na manatili sa Gimel. Nalaman ni Rayama ang tungkol sa mga pulakan ng Grail sa ganitong paraan. Sila ay mga pulakan na maaaring gamitin sa paggawa ng mga sandata, baluti, o gamot. Nagpapakita lamang sila sa ilang mga panahon ng taon, ayon kay Rainbow. Sinabi ni Rainbow na hinahabol nila ang mga ibong lamurin dahil inakala ni Rayama na nilayo ng pamilya Jamil na hulihin ang mga pulakan ng Grail. Si Rayama, gayunpaman, ay nakakita ng mga larawan ng mga nakamamanghang ibong lamurin mula kay Eli Arya. Pagkatapos ay nagtanong si Reinhardt tungkol sa intensyon ni Rayama na maglunsad ng kanyang sariling kumpanya. Pagkatapos ay sinabi ni Rayama, gusto kong magpatuloy sa paggawa ng mga pakikipagsapalaran bilang isang adventurer. Idinagdag, pinaplano kong magbukas ng laundry gamit ang aking mas malinis na mga slime. Pagkatapos ay sinabi ng mga kasambahay na ang paglilinis ng slime ni Rayama ay maaaring maalis ang anumang mantsa at gumagana ng mahusay. Biglang humingi ng pabor si Reinhardt. Upang walang karagdagang halimaw na gagawa ng mga pugad sa mga minahan, hiniling niya kay Rayama na panapanahong siyasatin ang mga ito. Kinabukasan, pumunta si Rayama kay Serge at humingi ng patnubay kung paano buksan ang kanyang laundry. Natuwa si Serge sa kanyang mas malinis na slime at naisip na ang kumpanya ni Rayama ay may magandang kinabukasan. Dapat sumali si Rayama sa Merchant Guild na ipinayo ni Serge na gawin niya. Pagkatapos, sumakay sila ng karwahe papuntang Guildhouse dahil gusto ni Serge na dalhin si Rayama para makita ang Merchants Guild. Pagkatapos ay nagpakilala ang Guildmaster ng Merchant Guild na si Galese kay Rayama.
Nang malaman ni Galese ang tungkol sa konsepto ng negosyo ni Ryama, naisip niyang magandang ideya para sa kanya na magsimula ng laundry gamit ang kanyang hindi karaniwang paglilinis ng mga slime. Pagkatapos ay ipinakita niya ang papeles sa pagpaparehistro kay Ryama. Ipinakita rin niya kay Ryama ang isang murang lokasyon upang magtayo ng isang tindahan. Maya-maya, lumitaw si Ryama. Laking gulat niya nang matuklasan ang perpektong site para sa kanyang tindahan. Nang ipaalam niya kay Eli Arya ang kanyang pinili, nagboluntaryo si Serge na hawakan ang mga papeles para sa isang nominal na bayad. Biglang ibinalita ni Serge kay Ryama na sapat na ang kanyang nalalaman para magsimula ng isang kumpanya. Nagsimulang magtrabaho si Ryama sa pagtatayo sa mga sumunod na araw. Agad niyang inilatag ang saligan para sa kanyang laundry gamit ang kanyang mga slimes. Kaya, sa tulong ng Knights ng pamilya Jamil, mabilis na inayos ni Ryama ang kanyang laundry. Kinabukasan, nagpakita rin si Mia at ang iba pang mga explorer. Ang mga explorer ay sabik na mabuksan ang laundry ni Ryama matapos ipahayag ni Mia ang kanyang pagmamalaki kay Ryama. Pagkaraan ng ilang araw, natapos na ang kanyang tindahan, at tinawag niya itong Bamboo Forest dahil naniniwala siyang gagawa ito ng Top G. Nais ni Ryama na magsagawa ng isang party noong gabing iyon upang pasalamatan ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa kanilang napakalaking tulong. Nagdesisyon si Ryama na bisitahin ang simbahan. Nagpunta si Ryama sa simbahan bilang isang resulta, at ang kanyang espiritu ay dinala sa mundo ng mga Diyos. Si Ryama ay sinalubong ni Kufo, na napansin din ang kawalan ng ibang mga Diyos. Naging masaya si Gan sa isang idol concert, ayon kay Kufo, na ibinunyag din na si Lul Asha ay namimili sa Earth. Kaya naman nagulat si Ryama, at ipinahayag sa kanya ni Kufo ang kanyang sariling mga interes. Nang lumipas ang itinakdang oras, ipinaalam sa kanya ni Kufo na bilang kinahinatnan ng kanyang pag-iisip na umaayon sa kanyang katawan, siya ay naging mas bata. Umalis si Ryama pagkatapos noon at umuwi, inaabangan ang kanyang selebrasyon sa susunod na araw. Inaabangan ng lahat ang party ni Ryama dahil inimbitahan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Sina Ryama at Eli Arya ay nagluluto sa background sa tulong ni Lilia at maid Ariani. Gumawa sila ng masasarap na pagkain para sa pagtitipon. Pagkatapos ay sinabi ni Eli Arya na dumating si Serge at ang mga tauhan sa kanyang laundry. Ang katotohanan na ang may-ari ng negosyo ay isang 11 taong gulang na batang lalaki ay namangha sa dalawang magkapatid. Medyo mature na si Ryama para sa kanyang edad, sabi ni Serge. Pagkatapos ay nagpakita si Ryama, at pinuri ni Serge si Ryama sa kanyang laundry. Pagkatapos ay ipinakilala ang kambal na sina Carla at Callum kay Ryama. Ang dalawang kambal, na napakabata din ngunit may maraming kadalubhasaan, sabi ni Serge, ay magbibigay sa kanya ng maraming benepisyo. Sinabi ni Ryama na ang mga labahan ay inilagay sa isang bag, at ang kliyente ay tumanggap ng isang tseke ng paghahabol upang ipakita kung paano gumagana ang kanyang negosyo sa paglalaba sa dalawa. Pagkatapos ay linisin ng mga panlinis na slime ang mga bag ng maruming damit sa silid. Ang kambal ay nabigla sa dami ng slime at sa kanilang kakayahang mag-opera. Sinabi ni Ryama na ang anumang dumi ay maaaring alisin ng mga slimes, ang kailangan lang ay panghuling inspeksyon. Mabilis na naunawaan ng dalawa kung paano gumagana ang kanyang negosyo sa paglalaba. Matapos silang makita ang hustle ng mga empleyado, iminungkahi niya na pumili sila ng kanilang silid. Nagsimula ang selebrasyon ni Ryama nang sabay-sabay na pumasok si Mia at ang iba pang mga kaibigan niyang adventurer. Pagkatapos ay binigay sa kanila ang lahat ng kitakam-takam na inihandang pagkain ni Ryama. Pagkatapos, si Ryama ay sabik sa pagbibigay ng talumpati. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Ryama, at natuwa si Mia sa kanyang pagkilos na parang isang may gulang na may sapat na gulang. Pagkatapos ay nagpahayag siya ng pasasalamat sa kanyang mga kaibigan sa pagbisita sa kanyang negosyo at ipinagkaloob ang mga pagbati sa lahat. Nang maglaon, nang mag-usap sina Worgan at Galese, sinabi ni Galese kay Ryama na may magandang kinabukasan ang kanyang negosyo sa paglalaba. Pagkatapos noon, nagtanong si Ryama kung gusto ba ng pamilya Jamil ang kanyang lutuin. Dahil maharlika ang pamilya Jamil, nakaramdam ng takot si Ryama. Pagkatapos ay dumating sina Mia at Jeff, mahilig sila sa luto ni Ryama. Tuwang-tuwa ang lahat sa bagong handang pie ni Eli Arya nang lumabas siya dala ang dessert. Pinuri ni Ryama ang kambal sa kanilang tulong nang matapos ang selebrasyon. Ang unang araw ng trabaho ni Ryama ay nagsimula kinaumagahan.
Pagkatapos ay nagpakita sina Carla at Caleb at nagtrabaho sila sa tindahan kasama sina Ryoma at Eli Arya. Gusto noon ni Ryoma na bisitahin ang guild para ipaalam sa kanila na bukas na ang kanyang laundry. Pumunta rin si Eli Arya, may magic lessons siya at nagpaalam kay Ryoma. Pagkatapos ay lumabas si Ryoma sa guild house at alam na ng mga explorer na nagbukas na ang laundry ni Ryoma. Sa kanilang pag-uwi, sinadya nilang huminto sa laundromat ni Ryoma. Pagkatapos nito, nagsimulang magtrabaho ang mga explorer, at pumayag si Ryoma na sumama sa kanila sa isang misyon. Pagkatapos ay binati siya ni Meile ng swerte sa kanyang paglalakbay. Bumisita siya sa mga minahan ng Gimel sa hapon at tinalo ang bawat nilalang doon. Ang kanyang mga slimes ay nanggolekta ng mga halaman para sa kanyang misyon pansamantala. Nakatagpo ni Ryoma ang maraming kliyente pagkatapos makumplito ang kanyang assignment. Nag-teleport kaagad si Ryoma sa laundry, at marami sa mga kliyente ang natuwa sa tulong ni Ryoma. Gayunpaman, nilinis ng mga slime ni Ryoma ang mga labada ng mga parokyano, at sa gabi, napanatili nila ang kasiyahan ng patron. Nang malaman ng pamilya Jamil ang tungkol sa matagumpay na araw ng negosyo ni Ryoma, natuwa sila para sa kanya. Gusto ni Ryoma na matulog pagkatapos ng kanilang chat, at binati siya ni Eli Arya ng magandang pagtulog. Naisip niya noon ang dati niyang buhay bilang isang office worker at nagpapasalamat siya sa katahimikang nararanasan niya ngayon. Kinabukasan, makikita ang laundry ni Ryoma, at marami siyang nasisiyahang kliyente. Bilang karagdagan, ipinaalam ni Ryoma sa dalawang manager na siya ay papunta sa Merchant Guild dahil namangha ang mga babae sa katotohanang natanggal na ang lahat ng mantsa. Binalak ni Ryoma na ipakilala si Guildmaster Galese sa mga kwalipikadong aplikante kapag nakita siya nito. Nang sa wakas ay nakita ng ilang kalaban si Ryoma, nagulat sila nang malaman na siya ay isang maliit na bata. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ryoma sa kanila na siya ang may-ari ng Bamboo Forest Laundry. Sinabi niya na sino mang ayaw magtrabaho sa kanya ay maaaring tanggihan ang alok sa trabaho at nililinis niya ang lahat gamit ang mga slimes. Ang karamihan sa kanila ay naghiwa-hiwalay, at dalawa sa kanila ang pumayag na tulungan si Ryoma. Si Faye at Liling, ang kanyang anak na babae, ay nagpakita ng kanilang sarili sa ganitong paraan. Pagkatapos ay ipinakita ni Faye ang kanyang nasaktang binti at nagtanong kung maaari pa ba siyang magtrabaho sa laundry ni Ryoma kahit na bali ang binti. Walang issue para kay Ryoma, na nag-isip kung ang kanyang hilang slimes ay maaaring gumaling sa binti ni Faye. Ipinaalam sa kanila ni Ryoma na mayroon silang mga dorm para sa mga tauhan bago sinabing hindi sila regular na tao. Biglang tinanong ni Ryoma kung bakit sila may dalang baril. Sinabi ni Faye na dati silang nagtrabaho bilang mga assassin ngunit gusto nila ng pagbabago sa kanilang buhay. Alamang tungkol sa kanilang dating trabaho, tiniyak ni Galese kay Ryoma na pareho silang mga disenteng individual. Tuwang-tuwa ang dalawa na tanggapin ang mga alok sa trabaho nang sila ay i-recruit ni Ryoma. Pagkatapos ay binigyan ni Ryoma ang dalawang bagong empleyado ng paglilibot sa kanyang negosyo sa laundry. Dahil dito, hinangaan ng dalawa ang kanyang tindahan at sabik silang makipagtulungan kay Ryoma. Pagkatapos ay ipinakita ang manager na kambal sa mga bagong manggagawa ni Ryoma na sina Faye at Liling. Nagulat si Liling sa dami ng slime nang malaman nila ang tungkol sa task order. Para sa kanyang bagong staff, ganito ang naging unang araw nila, at nalaman ni Ryoma na sa pangalawang araw nila, marami na silang kliyente. Pagkatapos noon, gusto ni Ryoma na pangalagaan ang mga sugat ni Faye habang sina Carla at Caleb naman ang bahala sa pananalapi ng laundry. Pagkatapos ay sinundan nila si Ryoma sa kasunod na silid kung saan tinawag ni Ryoma ang kanyang mga slime mula sa kanyang tirahan sa dimension. Gayunpaman, inayos ng isa sa mga slime ni Ryoma ang nasirang binti ni Faye. Pagkatapos noon, kapwa natuwa sina Liling at Faye na muli na niyang makalakad. Pareho silang nagpahayag ng pasasalamat kay Ryoma para sa kanyang paggaling dahil hindi nila kayang bayaran ng isang karaniwang kurso ng therapy. Natuwa sila sa kanilang matutuluyan nang ipakita sa kanila ni Ryoma ang tungkol sa kanilang bagong bahay. Idineklara ng kambal na manager na ang kumpanya ni Ryoma ay isang malaking tagumpay matapos siyang mabigle sa mga kita sa araw na iyon. Inaasahan nilang mapapaisip si Ryoma na magbukas ng tindahan sa ibang mga lungsod. Talagang nagpapasalamat sina Liling at Faye nang ipaliwanag ni Ryoma na sila na ngayon ang nangangasiwa sa pagtiyak sa kaligtasan ng mga laundry. Gusto ni Eli Arya na tulungan si Ryoma sa kanyang negosyo kinabukasan, ngunit kailangan niyang maghanda para sa paaralan.
Minsan pang pumunta si Ryama sa kanyang laundry ng araw na iyon. Pagkatapos ay nasasaksihan namin ang mga slime na nagtatrabaho ng walang pagod sa tabi ng laundry ni Ryama at mga tauhan nito. Pagkatapos ay lumitaw ang iba pang mga explorer at si Mia. Natuwa sila na nilinis kaagad ng mga panlinis ni Ryama ang kanilang mga damit. Dumating at umalis ang gabi ng ikatlong araw ng trabaho, at muling tumaas ng doble ang kita ni Ryama. Pagkatapos ay nalaman ni Ryama na marami rin silang mga bagong kliyente. Noon ay may plano si Ryama na kumuha ng karagdagang tauhan para tulungan sila. Bilang gantimpala sa kanilang pagsisikap, sinadya rin niyang kumuha ng chef para sa mga tauhan. Pumunta si Ryama sa Merchants Guild pagkatapos noon. Ipinaalam niya kay Gal-ese na kailangan niya ng kusinero bukod pa sa dagdag na tauhan. Namangha si Gal-ese sa mahusay na kapaligiran sa pagtatrabaho na itinatag ni Ryama sa kanyang kumpanya. Ang tatlong babaeng nakilala ni Ryama kinabukasan ay namangha sa kanya dahil sa pagsisimula ng isang kumikitang kumpanya na napakabata. Pagkatapos nito, nakilala niya ang chef na si Selma, at si Ryama ay sabik na makipagtulungan sa kanya sa hinaharap. Biglang iminungkahi ni Gal-ese sa kanya na mag-operate na rin ng pangalawang laundry si Ryama. Sa sumunod na mga araw, naging pamilyar ang mga bagong manggagawa sa kanilang pang-araw-araw na gawain, at nasanay na si Ryama sa pamamahala ng sarili niyang kumpanya. Pumunta si Ryama upang makita ang kanyang kaibigang si Serge, isang mangangalakal, kinabukasan. Pinuri niya si Ryama sa pagsisimula at pagpapalago ng isang kumikitang kumpanya. Pagkatapos, bilang karagdagan sa mga kamanghamanghang bagay na palagi niyang ginagawa, nagtanong siya kung maaari rin siyang gumawa ng hindi tinatagusan ng tubig na damit. Ipinaalam sa kanya ni Serge na malapit nang magsimula ang Grilled Frog season. Hinimok niya si Ryama na gumawa ng hindi tinatagusan ng tubig na damit dahil gusto niyang tumulong sa mga adventurous. Kasunod noon, nakita namin si Eli Arya sa kwarto ni Ryama. Isang tipikal na slime ang pinapakain ni Ryama. Natuklasan ni Eli Arya na pinapakain sila ni Ryama sa pagsisikap na makagawa ng bagong metal na slime. Bukod pa rito, sinabi ni Ryama na nilayon niyang likhain ang hindi tinatagusan ng tubig na damit sa inabandonang minahan sa hinaharap. Sa abandonadong minahan, ninais ni Eli Arya na samahan siya. Natuklasan ni Ryama na kailangan niyang magtanghal ng musika at bigyan sila ng konsyerto upang mapaamo ang mga ibong lamurin nang maglabas siya ng violin mula sa kanyang bag. Ang katwiran para dito ay dahil mas madaling paamuin ang mga ibon kung gusto nila ang musika. Pagkatapos ay nagsimulang tumugtog ng magandang musika si Eli Arya sa kanyang violin. Pagkatapos, gamit ang kanyang mga slime, nilikha ni Ryama ang hindi tinatagusan ng tubig na damit. Sa kalaunan ay nakumpleto nila, at ang damit ay nangangailangan ng oras upang matuyo. Kaya nagpa siya si Ryama na gumawa ng manika para kay Eli Arya. Pagkatapos ay gumawa si Ryama ng isang manika mula sa luad gamit ang kanyang kapangyarihan. Natuwa siya sa regalo ni Ryama. Ipinakita ni Ryama ang ilan sa kanyang mga handcrafted na manika na ginawa niya upang maging katulad ng pamilya Jamil at ng kanilang mga kaibigan nang magkasama silang umuwi. Kinaumagahan, nasa laundry niya si Ryama kung saan marami siyang kliyente. Pagkatapos, para makalikha ng mas maraming damit na hindi tinatagusan ng tubig, bumalik siya sa minahan ng Gimel. Pagkatapos ay nagpa siya siyang ibigay ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng kanyang slime. Ang mga slimes ay tinuruan na makipaglaban sa ganitong paraan, at nagsanay din siya kasama ang kanyang napakalaking king slime. Nang maglaon, ang kanyang slime ay biglang naging isang bakal na slime sa halip na isang Pikachu. Nakilala ni Ryama ang dahilan ng kanyang pagbabago sa isang slime na bakal. Nakita si Ryama sa laundry ng gabing iyon, nang dumating si Fina. Gusto noon ng staff na ipakita kay Ryama ang kanyang mga benta dahil ang kanyang kita ay tumaas ng 3 beses mula kahapon. Sinabi ng kambal na Calem at Carla na ilang negosyo ang nagmungkahi ng kanyang laundry. Ang lahat ng kanyang mga kliyente ay naiulat na nasiyahan sa kanyang serbisyo sa paglilinis, at pinuri silang lahat ni Ryama para sa isang mahusay na trabaho, ayon sa iba pang mga kawani. Pinuri ng lahat si Ryama bilang isang napakahusay na manager, ngunit nagkomento si Ryama na nakalimutan niyang mag-alok ng mga araw ng bakasyon sa kanyang staff. Humingi ng tawad si Ryama bilang kinahinatnan, ngunit hindi naintindihan ng staff kung bakit niya ginawa iyon. Kasunod nito, sila ay nalulugod na makakuha ng mga araw na walang pasok dahil maraming mga amo ang makukulit at gustong samantalahin ang kanilang mga empleyado.
Gusto ni Ryaman na tratuhin ng maayos ang kanyang mga tauhan dahil nagulat siya na may mga makukulit na employer din sa mundong ito. Kinabukasan nang dumating si Ryama sa Adventurers Guild, pinuri siya ni Maylen para sa kanyang natatanging tagumpay sa kanyang laundry. Ngunit nalaman ni Ryama na ang ilang mga explorer mula sa ibang lungsod ay nakahuli ng isang rare slime. Ipinaalam kay Ryama ang lokasyon ng Adventurers Group, at hinanap niya sila. Doon, sinubukan nilang kalimutan ang kanilang inis sa pamamagitan ng pag-inom. Pagkatapos ay binigyan sila ni Ryaman ng isang pagpapakilala, at ang isa sa mga adventurer ay nabalisa. Lasing na lasing ang adventurer at naniwala na minamaliit siya ni Ryama dahil alam ni Ryama ang kanilang issue. Bigla siyang napaluha dahil naglakbay sila hanggang sa gimang mula sa isang malayong lungsod at hindi na ibenta ang slime. Ang pinuno ng grupo, si Shin, ay nagpahayag ng panghihinayang kay Ryama para sa hindi magalang na pag-uugali ng kanyang kaibigan. Pagkatapos nito, sinabi ni Ryama na dahil siya ay isang slime tamer, gusto niyang bilhin ang bihirang slime. Pumayag si Shin na bilhin ang kanilang nahuling slime mula sa kanya, at ipinagkatiwala niya ang autoridad sa pagpepresyo kay Ryama. Nasaksihan ni Ryama ang hindi pangkaraniwang slime, gayunpaman, at naiiba ito sa mga amak na slime na nakita niya dati. Ang balitang interesado si Ryama ay ikinatuwa ng matatapang na manlalakbay. Pagkatapos ay nagbayad si Ryaman ng malaking halaga, na nagudyok kay Kai na magtanong kung sigurado ba siyang bibigyan sila ng 2 gintong barya bilang kapalit ng slime. Kasunod nito, ipinaalam ni Ryama sina Shin at Kai, 2 adventurer, na malapit na silang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga grell na palaka. Bukod pa rito, si Ryama, isang nangungunang G, ay nag-claim na may laundry. Kung interesado sila, inanyayahan niya silang puntahan siya. Sumunod na sinuri ni Ryama ang mga kakayahan ng kanyang bagong slime habang siya ay naghatid sa pasukan ng Gimel Mine. Siya ay bihasa sa pagsuso at ngayon ay may slime na nakakakuha ng dugo mula sa isang patay na hayop. Pagkatapos noon, tahimik na lumipas si Ryama sa mga araw sa laundry habang gumagawa din ng pangalawang manika ng kanyang sarili para kay Eli Arya. Maya-maya, sumilip si Ryama sa isang libro tungkol sa mga grell na palaka. Inanyayahan si Ryaman na sumama kay Eli Arya nang banggitin niya na gusto ng kanyang pamilya na turuan ang kanyang mga bagong diskarte sa pagpapaamo ng halimaw sa susunod na araw. Sabik si Ryaman na matuto ng higit patungkol sa pagpapaamo ng halimaw mula kay Eli Arya bilang kinahinatnan. Nagpasya ang pamilya Jamil na magbigay ng mga bagong diskarte sa pagpapaamo ng halimaw sa 2 bata kinabukasan sa minahan ng Gimel. Pagkatapos ay tinanong ni Elise ang kanilang antas ng pagiging pamilyar sa pag-amo ng halimaw. Sinabi ni Eli Arya na maaari nilang gamitin ang kanilang kaalaman sa pagpapaamo ng halimaw upang makakuha ng akses sa mga kakayahan ng mga pinaamo na halimaw. Bukod pa rito, maaari nilang gamitin ang kanilang mahika upang makipag-ugnayan sa mga nilalang. Pagkatapos ay sinabi ni Elise na gusto niyang magbigay ng mahika na maaaring ibahagi sa kanila ang sensasyon ng halimaw. Natuklasan ni Ryaman na maaari niyang gamitin ang spell Shared Feeling bilang resulta. Ang spell ay medyo mahirap makabisado, sabi ni Reinhardt, kaya dapat silang magsanay kasama ang mga crewbird. Agad na pinaamo ng 2 ang 2 ibon, at pareho silang nagtagumpay sa pagpapaamo sa mga nilalang na kamukha ng mga ibon. Ang susunod na hakbang ay para kay Ryama at Eli Arya na subukang madama ang kanilang koneksyon sa mga ibon. Nakatuon si Ryama, at agad niyang nakausap ang sinanay na ibon. Nang sabihin ni Ryama, ito ay kakaiba, nag-alok si Reinhardt ng ilang patnubay. Kasunod nito, napabuti ni Ryama ang paggamit ng kakayahan, at nagtagumpay din si Eli Arya sa pagkonekta sa mga pandama ng mga ibon. Mabilis na naka-adjust si Ryama sa kakaibang sensasyon dahil dati siyang nakasuot ng VR headgear. Nagtanong si Elise pagkatapos kung ito ba ang unang pagkakataon niyang naaamo ang isang bagong uri ng halimaw. Kalaunan ay natuklasan niya na hindi lahat ng nilalang ay maaaring paamuin. Tanging ang mga nilalang na angkop para sa bawat individual ang maaaring mapaamo. Pagkatapos ay natuklasan ni Ryama na siya ay may kaugnayan sa mga slime, kaya naman napaamo niya ang marami sa mga ito. Pagkatapos ay nakilala ni Elise ang kanyang sarili bilang isang halimaw at tumawag kay Fenrir. Nagkamali si Ryama na pinaniniwalaan na ang Fenrir ay isang kalaban, ngunit ito ay nilinaw. Sinabi rin ni Elise na kaya niyang paamuhin ang mga hayop na parang lobo. Nagpatuloy si Reinhardt sa pagsasabi na ang kanyang asawa ay hindi kapani-paniwalang sanay dahil si Fenrir ay napakahirap kontrolin.
Sinabi ni Reinhardt pagkatapos na naramdaman niyang mas mababa siya sa kanyang ama dahil karaniwan lang siya kung ikukumpara. Tinanong ni Eli Arya ang iniisip ni Ryama. Biglang sinabi ni Elise na si Rainbuck ay higit na kamangha-mangha mula nang masupol niya ang isang grupo ng mga dragon. Natuklasan ni Ryama na kalahati ng kanyang mga alagang nilalang ay mga dragon sa ganitong paraan. Sinabi ni Rainbuck na ang kanyang unang halimaw, isang pinuno ng dragon, ay isang stroke ng swerte. Pagkatapos ay isiniwalat ni Elise na ang kanyang mga Fenrir ay naninirahan sa kakahuyan, at sinabi ni Reinhardt kay Ryama na mahirap para sa makapangyarihang mga halimaw na makahanap ng magandang tahanan. Pagkalipas ng ilang araw, nakita si Ryama na gumagawa ng mas maraming damit na hindi tinatabla ng tubig na inihatid niya kay Serge. Kasunod nito, binisita niya ang Adventurers Guild kung saan inaabangan ng kanyang mga kasama ang Grellfrog season. Sinabi nila na maaari silang gumawa ng mga kapaki-pakinabang na gamot at kasangkapan mula sa mga materyales na ginamit ng halimaw. Balak ng pamilya Jamil na bumisita sa lawa kinabukasan dahil gustong paamuhin ni Eli Arya ang isang ibong lemur, natutunan niya kinagabihan. Nagpractice din si Ryama ng gitara niya. Inaasahan ni Ryama ang kanilang pamamasyal sa lawa ng magkasama dahil gusto rin niyang subukan ang kanyang kapalaran sa isang pagtatanghal. Si Ryama at ang pamilya Jamil ay naglalakbay sa lawa makalipas ang 2 araw. Ang walang hanggan na sigla ni Ryama ay namangha kay Eli Arya na pagod na pagod. Pagkatapos, tinakbo ni Ryama si Shin kasama ang kanyang partido ng adventurers. Pinasalamatan ni Shin si Ryama sa kanyang interes na makipag-usap pa sa kanila. Bukod pa rito, pinuri niya si Ryama para sa kanyang mga mungkahi kung paano kumita mula sa mga Grell na palaka. Nagpasya si Shin at ang kanyang koponan na huminto sa laundry ni Ryama pagkatapos ng kanilang pakikipagsapalaran dahil kontento na si Ryama. Lumipad sa himpapawid ang magagandang ibong lemur habang nakikita, kaya mabilis siyang pumunta sa lawa. Pagkatapos ay nakita ni Reinhardt ang isang taong nagsasanay ng ibong lemur. Na-curious si Ryama sa halaga ng magandang musika matapos marinig ang kakaibang lalaki na tumutugtog ng kanyang plote nang hindi maipaliwanag. Ang himig ng sipol ay inis ang mga ibon, na ikinagalit ng lalaki, na pagkatapos ay nagtangkang saktan sila. Tumakbo ang explorer habang ginagamit ng lemur birds ang kanilang mga windblade para lumaban. Siya ay hinabol at tinarget ng kamatayan ng mga ibong lemur. Nang maglaon, nakagawa si Ryama ng pader. Ang mga ibong lemur ay sabay-sabay na sumigaw sa paghihirap at nakaranas ng biglaang sakit. Ang malakas na salamangka ay hindi naapektuhan ni Ryama, at naramdaman niyang isang ibong lemur lamang ang dapat sisihin sa issue. Ang cacophony ay nakapaloob sa isang silid nang ihiwalay ni Ryama ang hindi pangkaraniwang ibon gamit ang mahika. Pagkatapos ay binigyan ni Reinhardt si Camille ng utos na tulungan ang mga sugatang explorer habang lumilipad ang mga ibon. Ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat kay Ryama sa pagliligtas sa kanilang lahat, at nagtanong si Ryama kung ano ang nangyari. Si Ryama ay ipinaalam ni Rainbuck na ang na-eject na ibon ay isang malakas na lemur nightmare bird. Nang makita ni Ryama kung gaano karaming tao ang malubhang nasaktan, nagulat siya at naalala niya na binigyan siya ng mga Diyos ng matinding pagtutol. Kaya hindi naapektuhan si Ryama ng pag-atake. Ang lahat ng mga explorer ay binigyan ng medikal na atensyon, ngunit nakalulungkot lahat ng mga ibon ng lemur ay naglaho. Nagpasya si Eli Arya na maghintay sa kanilang pagbabalik dahil gusto niyang manghuli ng ibong lemur. Lumilitaw ang wasyang staff ni Ryama. Habang naghihintay ng hapunan, nagtatrabaho sila. Ang kambal ang nag-asikaso sa paglalaba habang si Liling ay nagpasalamat sa mas malinis na slime sa kanilang masipag na trabaho. Pagkatapos, nakita namin sina Ryama at Eli Arya na naghihintay sa pag-asa sa pagbabalik ng mga lemur birds. Bigla niyang sinabi na malapit na silang hindi magkita. Sa kanyang mga nakapanlulumong komento, si Ryama ay nawalan ng masabi. Hiniling ni Eli Arya kay Ryama na padalhan siya ng maraming liham ngayong bumuti na ang pakiramdam niya. Biglang nagmaterial si Riz Master Hughes. Inalok niya ito ng ilang gabay sa panliligaw kay Eli Arya. Gusto ni Reinhardt na protektahan ang kanyang anak dahil wala pang sapat na karanasan si Ryama sa mga babae. Namula si Eli Arya nang marinig ang usapan nila. Pagkatapos noon, bumalik ang mga ibong lemur, at gusto ni Ryama na tumakas upang hindi sila matakot. Gayunpaman, hiniling ni Eli Arya na manatili siya dahil ang kanyang presensya ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Pagkatapos ay sinimula ni Eli Arya ang kanyang palabas para sa maraming lemur birds.
Pinakinggan ng mga ibon ang kanyang nakapapawing pagod na kanta habang tumutugtog siya ng magandang musika. Ang kanyang sariling mga komposisyon ay nakaakit sa lahat, at lahat sila ay nagbahagi sa magandang kanta. Pagkatapos ay nilapitan si Eli Arya ng mga ibong lemur, at hiniling ni Ryaman na magtagumpay si Eli Arya sa pagpapaamo sa kanilang lahat. Tuwang-tuwa si Eli Arya nang sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagpapaamo ng kawan ng mga ibong lemur. Pagkatapos ay gusto ni Ryaman na gamitin ang kanyang gitara upang subukang paamuin ang ilang lemur birds din. Kaya nagtanghal si Ryaman ng kanyang kanta para sa lemur birds na matamang nakinig. Nang dumating ang isang grupo ng mga lemur bird, ang Nightmare Lemur Bird ay sumama sa iba sa pagtangkilik sa pagkanta ni Ryama. Masaya si Ryama sa mga bagong kasama niyang halimaw dahil napaamo din niya ang mga lemur birds. Nakita ni Sabo si Eli Arya na nagsasanay ng isang nakasisilaw na ibon. Nalaman niya na pinaamo niya ang isang hindi pangkaraniwang phantom lemur bird na may light affinity. Pagkatapos ay bumalik sila sa mansyon upang ipagdiwang ang tagumpay ni Eli Arya at Ryama sa pagpapaamo sa mga ibong lemur. Inawit din ni Eli Arya ang isang kanta para sa lahat. Biglang nalungkot si Eli Arya dahil malapit na siyang magpaalam sa kanyang buhay bilang residente ng Magic School. Natuklasan ni Ryama na pagkatapos nilang maging 12 taong gulang, ang Maharlika ay dapat pumasok sa paaralan. Pagkatapos ay binanggit ni Eli Arya ang kanyang takot na hindi makipagkaibigan sa paaralan bilang resulta ng takot ng ibang mga mag-aaral sa kanya. Ang iba pang mga mag-aaral ay mga regular na tao, at mayroon din siyang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mahika, kaya naman. Ito ay kung paano natuklasan ni Ryaman na noong siya ay 5 taong gulang pa lamang, ang kanyang mahika ay minsang nawala sa kamay at nakasugat ng isa pang lalaki. Gusto noon ni Eli Arya na mag-alok sa kanya ng isang Reg Along Palm, kaya ipinakita niya sa kanya ang isang mahiwagang kwintas na may kasamang magic stone. Nakumbinsi ni Eli Arya si Ryaman na panatilihin ang mahal na regalo para sa kanya sa kabila ng kanyang unang pag-aatubili. Ang kwintas ay inilaan upang magsilbing paalala ng kanilang makabuluhang pangako na muling magkasalubong ang isa't isa. Gusto rin ni Ryaman na bigyan ng partikular na regalo si Eli Arya, na crush niya. Isang clay ng slime at isang scavenger slime ang ibinigay sa kanya ni Ryama. Binigyan niya siya ng 2 slime, at tuwang-tuwa siya. Pinayuhan siya ng alipin na bisitahin sila ng maraming beses bago umalis ang pamilya Jamil kinaumagahan para sa susunod na bayan. Pagkatapos ay nagpaalam sa kanya ang pamilya Jamil at hiniling na ipagpatuloy niya ang pagpapadala sa kanila ng mga liham. Nais ni Eli Arya na huminto siya sa pagsasalita ng malumanay dahil nabalisa siya sa paghihiwalay. Nagpatuloy siya sa pagsasabing magsisikap siya sa klase upang maging isang kahanga-hangang babae. Matapos sabihin ang kanilang huling poem, ang kanilang paglalakbay na magkasama ay natapos. Maraming araw na ang lumipas mula nang magpaalam kami sa pamilya Jamil, at dahil dito, makikita namin na matagumpay na pinaandar ni Ryama ang kanyang laundry bilang isang kumpanya. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang Bamboo Forest Laundry. Nang maglaon, binalaan ni Carla si Ryama laban sa labis na pagtatrabaho. Pinayuhan niya ito na mag-ayos ng oras para sa kanyang sarili at alagaan ang kanyang sarili. Natuklasan din ni Ryama na ang mga bagong hire ay walang paunang propesyonal na kadalubhasaan. Nang malaman iyon, nagpa siya si Ryama na bigyan ang kanyang mga tauhan ng mas malaking responsibilidad sa hinaharap. Nakarinig sila ng kaguluhan at nakita nilang ginapos ni Liling ang 2 lalaki. Pagkatapos ay natuklasan ni Ryama na sinusubukan nilang pukawin ang mga problema. Nagbulong-bulungan sila kung gaano karumi ang kanilang paglalaba. Nang magsimula silang kumilos ng agresibo, iginapos ni Liling ang 2 con artist. Pagkatapos ay humarap si Ryama sa isang bintana at nakaisip ng plano na gawing mas secure ang kanyang laundry. Pagkatapos nito, pinasok ni Ryama ang minahan ng Gimel sa tulong ng kanyang mga malalapat na slimes. Ang kanyang malapot na slime ay napuno ng lalagyan ng slime, at ginamit ni Ryama ang kanyang mahika upang paulit-ulit na maubos ang tubig mula sa slime. Kaya naman nakaimbento si Ryama ng bulletproof glass window. Pagkatapos ay gumawa si Ryama ng karagdagang mga glass pane sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga malagkit na slime. Napagod si Ryama sa gabi nang hindi niya inaasahang makakita ng bagong nabuong slime. Pagkatapos ay naalala niyang nakalimutan niyang uminom ng gamot noong nakaraang araw. Ang kanyang bagong slime ay nagpakita sa kanya kung paano gumawa ng gamot. Nagulat si Ryama na ang kanyang slime ay maaaring lumikha ng mataas na kalibre na gamot.
Pagkatapos ay nagpasya si Ryaman na puntahan ang mga Diyos sa ilang sandali lamang mula noong huli siyang bumisita sa kanila. Maya-maya, nakita si Ryaman sa chapel at nakitang nakatingin sa mahiwagang bowl ang kristal. Pagkatapos ay ipinadala si Ryaman sa kaharian ng mga Diyos kung saan nakatagpo niya ang isang hindi kilalang Diyos. Ang mga manika na ginawa ni Ryaman para sa kanyang kaibigang si Eli Arya ay natagpuan. Naging mahilig si Tychon sa kanyang mga manika at nagsimulang gayahin ang mga ito. Pagkaraan ay natuklasan ni Ryaman na may iba pang mga Diyos. Pagkatapos ay natutunan ni Ryaman ang tungkol sa Diyos ng pag-aaral at mahika. Pagkatapos ay ibinalik si Ryaman sa kanyang planeta. Pagkatapos ay tinalakay ni Ryaman ang kanyang mga bulletproof na salamin na bintana, ipinaliwanag na ayaw niyang pasukin ng mga magnanakaw ang kanyang laundry room. Pagkatapos noon, gustong kausapin ni Carla si Ryaman tungkol sa pangalawang branch at naalala ni Ryaman ang chat nila ni Serge. Nakipagkita si nangungunang G. Ryaman kay Serge para maglunsad ng bagong kumpanya. Ipinaalam sa kanya ni Serge na habang nagbebenta ng gamot, maaari siyang humingi ng tulong sa Merchants Guild. Kaya naman binisita ni Ryaman si Gal Ese, ang Guild Master. Nagulat si Gal Ese na maaari niyang pagsamahin ang Sprite sa gamot upang gawing purple na inumin nang iharap niya ito sa kanya pagkatapos gawin ito. Pagkatapos ay nagtanong si Gal Ese kung kailan balak ni Ryaman na magtatag ng pangalawang laundromat. Sinabi niya na kung nahihirapan siya sa pag-set up tutulungan siya ng Merchant Guild saan man. Nang maglaon, binigyang pansin ni Ryaman ang pangalawang laundry, at nakatanggap siya ng liham mula sa crush niyang si Eli Arya. Pagkatapos ay inihayag ni Eli Arya ang kanilang ligtas na pagdating sa sentro ng lungsod. Masayang binasa ni Ryaman ang sulat ni Eli Arya. Kaya, dahil sa inspirasyon, gumawa ng matapang na desisyon si Ryaman na magtatag ng pangalawang laundry. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ni Ryaman ang pagtatanggol sa sarili sa kanyang mga tauhan. Kaya, ang mga prutas ay inihagis kay Ryaman. Biglang nagkagulo sa laundry dulot ng isang galit na lalaki. Ipinaalam niya kay Ryaman na napunit ang kanyang sando. Ipinatawag ni Ryaman ang kanyang mas malinis na slime para ay pakitang inosente sila dahil alam niyang nagsisinungaling ang kliyente. Nagawa ni Ryaman na ilantad ang mga kasinungalingan ng con artist bilang kinahinatnan. Nang malantad ang kanyang mga kasinungalingan, nagalit ang lalaki at sinubukang saktan si Ryaman. Pagkatapos ay pinakawalan ni Ryaman ang kanyang napakalaking lakas at dinaig ang lalaki. Nag-aalala si Ryaman sa kanyang laundry, ngunit tiniyak sa kanya ni Carla na sinisiyasat ni Calem ang ugat ng problema. Pagkatapos ay bumangga si Ryaman kay Asagi, isang kaibigan. Namulat si Ryaman sa katana sword ni Asagi. Na-curious si Ryaman sa kanyang sandata. Ang mga espada ng katana ay magagamit sa kabisera ngunit medyo mahal, sabi ni Asagi. Pagkatapos ay nagtanong si Asagi tungkol sa husay ni Ryaman sa mga espada ng katana. Gayunpaman, sinagot ni Ryaman na ang kanyang lolo ang nagturo sa kanya sa espada. Nagpasya si Ryaman na gumawa ng sarili niyang katana sword sa hapon. Kinabukasan, natuklasan ni Ryaman na ang isang salungatan sa paksayo na kinasasangkutan ng Merchants Guild ang dapat sisihin sa mga isyo sa kanyang laundry. Tiningnan ni Ryaman ang kanyang mga bagong empleyado mula sa Tamers Guild sa gabi. Nag-aral sila ng slime at natutuwa silang makatrabaho si Ryaman at pag-aralan ang kanyang mga belo. Pagkatapos ay nalaman ni Ryaman kung gaano kahirap ang pakikitungo sa kanila ng dati nilang employer at kung gaano kalungkot ang kapaligiran sa pagtatrabaho. Naglalakbay si Ryaman pauwi sa dilim nang makita niyang maraming individual ang humahabol sa kanya. Sinalakay si Ryaman sa sandaling tumakas siya matapos salakayin. Pagkatapos ay ginamit ni Ryaman ang kanyang home dimension magic upang maglakbay sa isang rooftop at tawagan ang kanyang lemur birds. Pagkatapos ay naglunsad si Ryaman ng isang pag-atake, na nagresulta sa isang agarang tagumpay laban sa mga manloloko. Pagkatapos ay nagpakita doon si Guildmaster Worgen at tinulungan si Ryaman. Kinabukasan, ipinaalam ni Ryaman sa kanyang mga tauhan ang mga aksyon ng mga manloloko. Pinayuhan sila ni Ryaman na gumamit ng higit na pag-iingat kapag umatake ang mga kabalyero. Ang tatlong Guildmasters pagkatapos ay nakipagkita kay Ryaman kung saan natuklasan ni Ryaman na isang kakilakilabot na lalaki ang nag-utos na salakayin ang kanyang laundry. Pagkatapos ay pinayuhan ni Gal Ese si Ryaman na gamitin ang kanyang lakas upang maakit ang mga kalaban sa isang bitag. Kinabukasan, hinabol ni Ryaman ang mga manloloko tulad ni Batman, at mabilis niyang nahuli ang isang malaking bilang ng mga ito.
Bilang karagdagan sa pakikipagtulungan sa mga kabalyero, ginagamot din ni Ryama ang mga bandido pagkatapos ng mga labanan. Si Ryama ay isang tunay na hustler na nakatanggap ng isang malaking premyo mula sa isang kabalyero para sa kanyang natitirang tulong sa pagbagsak ng mga manloloko. Kumuha rin si Ryama ng bagong security officer para sa kanyang laundry. Si Jeff na kasalukuyang nagsisilbing bagong bodyguard, ang nagmungkahi kay Dolce. Si Ryama ay humanga sa kamanghamanghang tinapay sa oras ng tanghalian pagkatapos noon. Gustong-gusto ng mga batang babae ang kanilang oras na magkasama at nasiyahan din sa napakasarap na pagkain. Natuwa si Ryama na masaya kasama ang lahat habang tumatawa siya kasama ang kanyang mga kasama. Ipinakita sa kanya ni Carla ang mga kita sa paglalaba kinabukasan. Sinabi rin ni Carla na ang tatlong slime researcher ay gumaganap ng isang mahusay na trabaho sa kanyang kumpanya, at ang mga benta ay muling tumaas. Pagkatapos ay tinanggap ni Gal S. si Ryama sa kanyang tahanan at ipinakita sa kanya ang mga prospective na lokasyon para sa kanyang pangalawang laundry. Pagkatapos noon, nakatanggap si Ryama ng sulat mula kay Eli Arya. Ipinaalam niya sa kanya na siya ay nagsusumikap upang maging handa para sa kanyang paaralan at ang kanyang mga kasanayan sa magic ay bumubuti. Ang susunod na makikita namin ay si Ryama. Naglakbay siya sa ibang lokasyon nang handa na siyang patakbuhin ang kanyang pangalawang laundromat. Nang maglaon ay sumulat si Ryama sa kanyang crush si Eli Arya, sa mga sumunod na araw. Nalaman ni Eli Arya na si Ryama ay magsisimula ng pangalawang laundry. Samantala, dumating si Ryama sa isang bagong bayan. Namangha si Ryama sa magandang bayan ng Lenev. Nagpadala ng note si Gal S. kay Ryama. Inutusan niya itong makipagkita kay Pire Seonji. Bigla siyang kinausap ni Miyabi at tinanong kung maaari niya itong tulungan. Sinabi ni Ryama na hinahanap niya si Pira. Natuklasan ni Ryama na si Pira ang kanyang ama. Maya-maya ay nagpakita rin si Pira. Pagkatapos ay nagpakilala si Ryama at binigyan ng tingin si Pire sa kanyang sulat. Dahil dito, nangako si Pire na tutulungan siya sa pagsisimula ng pangalawang laundry sa kanilang komunidad. Nagulat si Miyabi at hindi makapaniwala na gustong magsimula ng sariling kumpanya ang isang maliit na bata. Kasunod nito, natuklasan ni Ryama na si Pire ay isang kamanghamanghang negosyante na may mahusay na pagkamapagpatawa. Pagkatapos ay sinamahan niya si Ryama sa guild. Sinabi niya na siya ang nag-asikaso sa karamihan ng mga papeles para sa kanya habang papunta sa guild. Nagulat si Ryama sa kung gaano kaganda ang Merchant Guild. Nang malaman ni Ryama na mayroong Dragon Guild, inutusan siya ni Pire na sumilip sa bintana. Nagkaroon ng pagkakataon si Ryama na obserbahan ang ilang mga dragon at natuklasan na maaari silang magdala ng parehong kargamento at mga pasahero. Bukod pa rito, ipinaalam sa kanya ni Pire na sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, ang mga guild ay nagpapatingkad ng buong lungsod. Ipinakita sa kanya ni Pire ang kanyang magiging tahanan pagkatapos ng pagpaparehistro ng Merchant Guild sa lungsod ng Lenev. Matapos siyang purihin ni Ryama para sa kanyang makabuluhang tulong, nais ni Pire na ipakita kaagad sa kanya ang paligid ng mga silid ng kanyang bagong laundry. Kasunod nito, inimbitahan ni Pire si Ryama na magpalipad ng gabi sa kanyang tahanan. Sinabi niya na maaari siyang maghanda para sa isang napakasarap na pagkain. Dahil nakakain lang siya ng masasamang provision sa loob ng maraming araw, tuwang-tuwa si Ryama. Tapos naabutan namin silang nag-lunch. Bigas at miso soup ang binigay ni Miyabi. Kasunod nito, nagsimulang kainin ni Ryama ang masarap na Japanese cuisine. Biglang idinagdag ni Miyabi na natutuwa siyang makita ang kanyang childlike side dahil mature na itong kumilos sa ibang tao. Pagkatapos ay nalaman ni Ryama na si Miyabi ay kailangang pumasok sa paaralan sa kabisera ng bansa. Inihayag ni Ryama na siya ay isang E-rank explorer pagkatapos ng hapunan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Miyabi at Pire na mayroon na ngayong maraming malalakas na D-rank monster na lumilikha ng mga issue. Dahil dito, walang masyadong E-rank adventurer sa lugar at kakaunti ang E-rank adventurer specific na quests. Biglang sinabi ni Ryama na gusto niyang makipaglaban sa ilang Smash Bros. Natuwa si Pire nang makitang na-inspire siyang labanan ang mga nilalang pagkatapos noon. Nang himukin ng kanyang ama si Ryama na ilagay ang kanyang sarili sa panganib, nagalit si Miyabi sa kanya. Nang maglaon, bumisita si Pire sa bagong tahanan ni Ryama. Lahat ng mga slimes na nakita niya ay ginamit ni Ryama. Kapwa siya at ang kanyang anak na babae ay namangha. Nag-inquire tuloy ang dalawa sa mga aktibidad ni Ryama.
Si Ryama ay inutusan ni Miyabi na alagaan ang kanyang sarili bago siya umalis para gumawa ng mga gawain sa hapon. Pagkatapos ay nagtipon si Ryama ng maraming halamang gamot. Ang ibong lemur ni Eli Arya ay lumitaw nang wala sa oras. Pinuri niya ito sa pagsisimula ng pangalawang laundromat. Natuwa silang lahat para kay Ryama dahil nagtatagumpay ang kanyang kumpanya. Isang napakalaking smashbore ang dumating nang wala sa oras at nagsimulang manghuli ng dalawang explorer. Pagkatapos ay handa si Ryama na makipaglaban sa napakalaking smashbore. Sinundan niya at pinaputok ang kanyang mga palaso sa nagngangalit na baboy ramo. Pagkatapos ay ipinakita sa smashbore ang kakilekilabot na martial arts na galing ni Ryama. Nagtagumpay si Ryama sa kanya ng isang malakas na suntok dahil sa kanyang pagkabisado sa kamao ni Buddha. Pinuri ng dalawang explorer si Ryama sa pagligtas sa kanila pagkatapos ng labanan. Sinabi ng mga explorer na habang ang isa sa kanilang mga kaibigan ay malubhang nasaktan ng nagrampa na baboy ramo, pareho silang walang pinsala. Sinabi ni Ryama na magagamit niya ang healing magic at nagpahayag ng pagnanais na tulungan ang dalawa. Matapos bumalik ang mga explorer, nagpasya si Ryama na gumamit ng healing magic upang matulungan ang nasugatan na ginang. Madali na itong mapapagaling kaagad salamat sa kanyang nakapagpapagaling na slime. Pagkatapos ay nagpasalamat ang mga explorer kay Ryama. Nagulat ang mga adventurer nang makitang isa lang siyang A-rank adventurer. Namangha sila at hindi makapaniwala na ang isang A-rank adventurer ay makakapagpabagsak ng isang smashbore. Kalaunan ay bumalik sila sa guild kasama ang natalo na baboy ramo. Pagkatapos ay lumitaw ang isang empleyado ng Guild of Adventurers. Gusto niyang magtanong tungkol sa napakalaking aksidente kay Ryama. Pagkatapos ay binigyan ni Ryama ng pahintulot si Pyrrha na bilhin ang lahat ng karne mula sa kanya. Sinabi ni Ryama na nakuha niya ang lahat ng mga premyo sa misyon sa mga sumunod na araw. Pagkatapos ay dumating si Pyrrha at nagtanong tungkol sa mga mungkahi ni Ryama para sa isang bagong ulam. Sinabi ni Ryama na mayroon siyang ilang mga iniisip. Sinimulan ni Ryama ang kanyang paglalakbay tungo sa pagiging susunod na Jamie Oliver. Binalatan niya ang mga gulay at hiniwa muna ang karne sa maliliit na piraso. Kaya't naghanda siya ng baboy na may luya na pamilyar sa kanyang nakaraang buhay. Itinuring ni Miyabi na masarap ang kanyang pagkain. Pagkatapos ay sinubukan ni Pyrrha ang kanyang pagkain at sinubukan ang ilan sa kanyang mga bagong lutuin. Makalipas ang mga araw, nakakita si Ryama ng napakaraming tao. Lahat ay sabik na makabili ng bagong ulam ni Ryama. Pagkatapos ay dumating si Carla kasama ang ilan sa mga empleyado ng Gimel. Pagkatapos noon, nagpakilala si Ryama sa kanyang mga bagong trabahador at nakilala rin sila. Kung mayroon silang anumang mga katanungan, sinabi ni Ryama na maaari nilang kontakin siya o si Carla anumang oras. Sumagot ang mga fresh hire na nakatapos na sila ng trial shift sa kanyang laundry. Makalipas ang ilang araw, ipinahayag ni Pyrrha at Miyabi ang kanilang paghanga sa kasipagan ni Ryama. Napalingon si Ryama sa kanyang sariwang laundry habang iniisip ang kanyang dating pag-iral. Sinabi niya na masaya siya na naging malaking tagumpay ang kanyang laundry at bukas na rin ang kanyang pangalawang laundry. Ang lahat ng mga manggagawa ay ipinatawag sa harap niya kinaumagahan. Gustong humiwalay ni Ryama. Nangako ang lahat ng kanyang mga manggagawa na magsisikap, at lahat sila ay pinayuhan siyang alagaan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nagpaalam na rin si Miyabi kay Ryama. Nagpaalam si Ryama sa kanyang mga kaibigan at bumalik sa bayan ng Gimel dahil gusto niyang maging kaibigan ni Miyabi si Eli Arya sa paaralan. Pagkatapos, nagpadala ng liham si Eli Arya kay Ryama. Ipinaalam sa kanya na siya ay kasalukuyang nagsasanay sa pag-uutol sa ilang mga nilalang na katulad niya dahil sa lalong madaling panahon kailangan niyang pumasok sa paaralan. Pagkatapos, sinubukan ni Ryama na ipakita kay Merchant Surge ang ilang mga bagong item na natuklasan niya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Surge sa kanya ang kanyang paboritong libangan, na ang paglikha ng Fast and Furious style na mga sasakyan. Nakita ni Ryama ang isang larwang sasakyan na pinapagana ng mahika. Ayon kay Surge, magic ang pinagmumula ng kuryente ng Hot Wheels. Pagkatapos ay nalaman ni Ryama na ang kabisera ng bansa ay nag-host ng taunang karera ng larwang kotse. Ipinagmamalaki ni Fast and Furious fanatic Merchant Surge kay Ryama ang kanyang koleksyon ng mga pyesa. Naging matagumpay siya sa pagkuha ng atensyon ni Ryama, at sabik siyang matuto patungkol sa mga mahiwagang bagay. Nang maglaon, natuklasan ni Ryama na habang siya ay wala, ang kanyang cleaner slimes ay kumakain ng uling.
Ipinahayag ni Callum ang kanyang panghihinayang kay Rayama sa pagiging hindi nakatutok. Nais ni Callum na itali ang bawat detalye kung ano ang natupok ng kanyang cleaner slimes. Nagpadala ng sulat si Rayama kay Eli Arya ng gabing iyon. Nagulat siya nang malaman niya na ang kanyang cleaner slimes ay kumakain ng uling, at hiniling niya sa kanya na magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa bagong kasanayan kung ito ay nabuo sa kanyang slime. Ipinaalam ni Rayama kay Callum kinabukasan na babalik siya sandali sa kanyang tinubuang bayan. Sumagot si Callum na para mapanatili ang kanyang posisyon bilang top genie Gimel, patuloy niyang aasikasuhin ang kanyang negosyo. Ang Great Forest of Skulls ay ang katutubong nayo ni Rayama, natuklasan ni Callum sa kalaunan. Nagulat siya dahil ang gubat ay tahanan lamang ng mga nakakatakot na nilalang na tanging matatapang na explorer ang kayang talunin. Huminto si Rayama sa guild noong hapon, at natuwa si Melan nang makita siya. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong ni Rayama, ngunit may isang bagong empleyado ang nagkakaroon ng mga issue. Labis na ikinalungkot ni Melan ang pangyayari kaya agad niyang sinugod ang bagong empleyado. Pagkatapos ay ibinigay niya sa mga lalaki ang kanilang mga misyon at pinaalis sila. Pagkatapos, gusto ni Melan na ipakilala ang bagong staff kay Rayama. Natutuwa si Rayama na makilala si Palma matapos malaman na nagsimula siyang magtrabaho sa The Guild sa ganitong paraan. Pagkatapos noon, humingi ng pabor si Melan kay Rayama. Kaya binigyan ng pahintulot si Palma na pangasiwaan ang kaso ni Rayama. Kaya't sinabi ni Rayama ang kanyang pagnanais na tumaas sa katayuan. Iniharap niya ang listahan ng mga nilalang kay Palma. Tiningnan niya ang listahan ng mga nilalang at nakita niya na gusto ni Rayama ng mga gawain na kasama ang pangangaso ng halimaw. Kailangan din ni Rayama ng mga karagdagang detalye tungkol sa mga nilalang ng Great Forest. Pagkatapos noon, kinumplito ni Palma ang mga papeles para sa mga misyon ni Rayama. Pagkatapos ay sinabi ni Melan na napagtanto niya ngayon kung bakit siya ay napakalakas. Dumating ang mga dokumento para sa promosyon ni Rayama mula sa Palma, at pinirmahan kaagad ito ni Rayama. Pagkatapos, binigyan ni Melan si Rayama ng mga misyon upang mabilis na itaas ang kanyang katayuan. Ayon kay Palma, sinubukan ng isang kliyente ng Amazon Prime na mag-order, ngunit kulang ang Amazon sa mga supplier. Dahil may kakayahan si Rayama na gawin ang item box spell, nag-isip si Palma na balak niyang ihatid ang parsela. Dahil ang magic item market ay isinasagawa sa Calaban, pumayag si Rayama na tanggapin ang pagpapadala ng package doon. Nang dumating si Rayama sa bayan ng Calaban makalipas ang 2 araw, sinabihan siya na magkakaroon ng 6 na natatanging magic item marketplaces bukas. Ang mga kargamento ay dinala sa isang pagawaan. Natuklasan niya na tinutupad ni Rayama ang kanyang utos nang biglang may nagmateryal na lalaki. Nagpasalamat ang lalaki kay Rayama, sa pag-aakalang hindi darating sa oras ang kanyang item. Pagkatapos ay lumitaw ang merchant surge. Bumulaga sa may-ari ng workshop ang katotohanang magkaibigan ang dalawa. Pagkatapos ay ipinahayag ni Rayama na nagpadala siya ng isang kahon para sa guild kay Damon. Pagkatapos ay nalaman ni Rayama na si Surge, isang kaibigan, ay nakikipagnegosyo kay Damon. Pagkatapos ay tumuloy sila sa pagawaan ni Damon kung saan ipinakita niya ang kanyang mga sasakyan. Nilikha ni Damon ang pinakabagong bersyon ng AMG Maybach habang nagtatrabaho bilang isang technician. Biglang nakita ni Rayama ang isang G-Wagon na nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar. Sinabi noon ng aktor na nag-iipon na siya ng pera para tuluyang mabigyan ng sasakyan ang kanyang apo. Natuklasan ni Rayama at Surge na ang kanyang apo ay may kakayahan na gumawa ng mga dekoryenteng sasakyan at may potensyal na maging susunod na Elon Musk. Ang self-made magic item na nilikha ng apo ni Damon ay ibinigay kay Rayama bilang regalo. Pinayuhan ni Surge si Rayama na panatilihin ang bagay. Pagkatapos ay idinagdag ni Rayama na kailangan pa niyang maghanap ng matutuluyan dahil gusto niyang bumisita sa mga palengke kinabukasan. Pagkatapos ay inalok ni Surge na ipakita sa kanya ang isang kamanghamanghang inn malapit sa tinitirhan niya ngayon. Ang parehong inn na tinutuluyan ni Surge ay nag-alok sa kanya ng isang silid. Sinadya ni Rayama na lumikha ng isang Monero ng slime currency samantala. Dumating si Surge nang hindi inaasahan para sunduin siya para sa hapunan. Natuklasan ni Rayama habang kumakain siya na nakagawa lang siya ng maliit na music box at hindi siya nakagawa ng slime coin miner. Pagkatapos ay pinayuhan ni Surge na gamitin niya ang kanyang music box para maglunsad ng isang kumpanya.
Dinala ni Ryama si Serge para mamasyal pagkatapos ng hapunan at sinabing baka hilingin niya kay Damon na gumawa ng mga music box. Sinabi ni Serge na may 3 apprentice si Damon at ikalulugod niyang kumita ng dagdag na pera dahil ayaw ni Ryama na mahirapan si Damon. Nagpadala si Ryama ng sulat kay Eli Arya bago siya matulog. Sinabi niya na gumawa siya ng isang music box at nagsisimula ng isang bagong kumpanya. Kinabukasan, ginalugad ni Ryama at Serge ang bayan bago magbukas ang mga market ng magic item. Pinuntahan nilang dalawa si Damon. Ipinakita niya ang kanyang bagong Hot Wheels at mga bahagi ng makina. Pagkatapos ay hiniling ng apo ni Damon na makausap si Ryama. Lumapit ang maliit na Elon kay Ryama at hiniling na makipaglaro sa kanya. Humingi ng pahintulot si Ryama na gamitin ang balde para makagawa siya ng laruan. Pagkatapos ay ginawa siyang Beyblade Stadium ni Ryama gamit ang ilang mga supply mula sa kanyang kahon ng item. Ipinakita niya ang pag-ikot ng Beyblade kay Elon. Ipinakita ni Damon ang kanyang mga talento sa Beyblade at napabulalas. Natuwa si Ryama, at ibinunyag ni Damon na isa siyang malaking Beyblade enthusiast. Nang bumalik siya sa Gimel makalipas ang ilang araw, natutuwa siyang makita ang kanyang mga slimes. Sa minahan ng Gimel, gumawa si Ryama ng pagkain para sa kanyang mga metal, iron, at metal slimes. Pagkatapos ay nakikibahagi sila sa mapaglarong pakikipag-ugnayan. Gumawa siya ng sandata mula sa kanyang slime. At si Ryama ay nagtagumpay sa paggawa ng isang matalas na espada. Pinayuhan siya ni Callum na matulog ng higit at magpahinga kapag nag-eksperimento siya sa kanyang mga slime kinabukasan sa laundromat. Tapos nagpakita si Mia. Nagkaroon siya ng mga isyo sa bagong-bagong bag na sumisipsip ng amoy. Tumugon si Ryama sa pagsasabing magdadala siya ng sariwang pagsipsip sa ibang pagkakataon. Nagpasalamat si Mia sa kanya at binati siya ng swerte sa paglikha ng paggamot na mahiwagang sumisipsip ng mabahong amoy. Nakita ni Ryama na nahihirapan ang ibang mga bata. Sa pagsisikap na tulungan sila, nagboluntaryo si Ryama na ayusin ang kanilang cart. Nang maglaon ay natuklasan niya na ang 2 bata ay matapang na manlalakbay. Pumayag lang sila sa mga gawaing G-rank para kumita ng pera. Pinuri ni Wiz at Beck si Ryama para sa kanyang napakahalagang tulong. Ang simbahan ay kasunod na ipinakita kay Ryama dahil pinahintulutan silang linisin ito minsan sa isang buwan. Nagulat at natuwa si Ryama na tulungan ang mga bata sa paglilinis ng simbahan. Siya ay bigla ang tinawag sa harap ng mga Diyos at ipinakilala sa isang bagong Diyos. Alam na ni Fel Navelio, ang Bathala, ang pangalan ni Ryama, kaya sinubukan niyang magpakilala. Akala niya ay sobrang nakakaintriga si Ryama, at naalala ni Ryama na dati nang ipinaalam sa kanya ng Diyos Takon ang tungkol kay Fel Navelio. Pagkatapos ay tinanong si Ryama tungkol sa Japan at sa kanyang mga interes. Gustong sagutin ni Ryama ang kanyang mga tanong, ngunit sinubukan siya ni Fel Navelio dahil inakala niyang mabait na tao si Ryama at hindi nagsisinungaling. Nang sabihin niya na si Ryama ay isang kahanga-hangang tao, natuwa si God Fel Navelio na nakilala siya. Pagkatapos ay inutusan ni Beck si Ryama na gawin ang kanyang mga tungkulin ng naaangkop. Pagkatapos noon, nilinis ang simbahan. Nalaman ni Ryama na nakakakuha sila ng mga sweets at fighting instruction mula sa guild pagkatapos linisin ang chapel. Biglang lumitaw si Guildmaster Worgen. Nagulat siya nang makilala si Ryama. Sinabi ni Ryama na tumulong siya sa paglilinis ng simbahan. Nahirapang isipin ni Wiz at Beck na si Ryama ay isang explorer din. Pagkatapos ng ihayag ni Worgen na si Ryama ay isang E-rank adventurer, sila ay namangha. Pagkatapos nito, tinuruan ni Worgen ang mga bata mula sa mga barong-barong. Ang Guildmaster ay sinalakay ni Beck na mabilis na binugbog ni Worgen. Ang mga nakababatang bata ay lumaban sa mga slimes ni Ryama samantala. Biglang naglabas ng hamon si Worgen na labanan si Ryama. Nagulat naman ang iba sa lakas ni Ryama nang sinaktan siya kaagad ni Worgen. Pagkatapos ng sigalot, nagpaalam sila kay Ryama. Pagkatapos ay pinalawig ni Worgen ang isang alok na kunin si Ryama bilang isang guro matapos siyang purihin para sa kanyang mahusay na tulong. Dahil sa takot na masyadong hindi sanay, tumanggi si Ryama. Kinilala ni Worgen ang pagpili ni Ryama at binigyan siya ng karagdagang papuri. Nasiyahan si Ryama at nais na ipagpatuloy ang pagtulong sa mga mamamayan ni Gimel at sa iba pang nangangailangan. Nakakuha si Ryama ng note mula kay Eli Arya habang pauwi. Ipinaalam sa kanya ni Eli Arya na nag-aaral siya kung paano gumawa ng masasarap na pagkain. Siya ay sabik na ibahagi ang cake sa kanyang mga kaibigan.
Ang liham ni Eli Arya ay nagpasaya kay Rayama, at umaasa siyang magkakaroon ito ng maraming kaibigan sa bago niyang paaralan.